Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. Ako po si Sunny Lopez at ngayon po ay part of the 8th anniversary celebration of ACL, which is now the longest running show sa local cable TV po mga kaibigan. Ay isa pong importanteng topic ang pag-uusapan natin. Unang-una po, ito po ay matagal na pong nilalakad at matagal na pong pakikipaglaban ng mga taga-Mabalacat, ang kanila pong cityhood, no? At very recently, no, and they will talk about this, magiging lunsod na po ang Mabalacat, mga kaibigan. Kaya we have invited as our special guest for today, the Mayor of Mabalacat, Mayor Marino Boking Morales. Well, good morning, paring Sunny, at sa mga nanonood ng iyong programang Action Central Luzon, lalo-lalo na po ang ating mga lalawigan sa Pampanga at ang ating pong mga kababayan sa Mabalacat. At ito po ay palalabas din sa buong mundo by virtue po ng Triangelo Network. At siyempre ho mga kaibigan, we have another special guest, ang mga puno po ng mga barangay captains in the town of Mabalacat, soon to be city. Actually po, for all intents and purposes, ay lunsod na po ang Mabalacat. Nandito po si Honorable Jeng Yumol. Jeng, welcome to the show. Magandang umaga, Kasani, at sa Action Central Luzon, sa lahat ng nanonood at sumusuporta, sumasabay sa ating ninyong magandang programa at sa mga aming mga kababayan dito sa Mabalacat. Okay, alam niyo ho mga kaibigan, kamukha na nabanggit ko, just very recently, Mayor, pwede mo bang ikwento yung cityhood ng Mabalacat? Well, ang cityhood ng Mabalacat, which was sponsored by Congressman Carmelo Tarzan has already been approved in both houses of Congress, sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. And just very recently, last May 15, ang ating Pangulo, Benigno Simeon Aquino III, ay nilagdaan na ito into law. Naging Republic Act 10164, an act converting the municipality of Mabalacat into a component city to be known as Mabalacat City. At ito ay na-publish na noong May 23. Okay. At noong June 7 ay ganap na aprobado na itong Republic Act 10164, ang conversion of Mabalacat into a component city. What is now the remaining step, Mr. Mayor, for this to become Magkakaroon po tayo ng plebiscito. That will be on July 21, 2012, no? Nag-set po nito ang COMELEC. Okay. Kung saan ang ating pong mga kababayan i-ratify ang Republic Act 10164. So last and step that is the conversion of Mabalacat into a component city. Last step na po yan. Okay, and then, ano ba yan? Mabalacat City o City of Mabalacat? Mabalacat City, paring Sunny. At nakikita ko naman na maganda naman ang magiging resulta nito, no, sa plebisito, dahil nung nagkaroon po tayo ng survey conducted, this was a month ago, out of 1,200 respondents, paring Sunny, 77% of the respondents were in favor, 3% were against, and 20% were undecided. So, ngayon, pag ikakampanya natin ito, naturally, lalaki pa rin yung porsyento ng yes to Mabalacat City. At ito ay sinusuportahan ng ating mga barangay officials, no? Ang mga multi-sectoral alliance ng Mabalacat, ang pribadong sektor, ang business community natin, at siyempre, ang ating Congressman Carmelo Tarzan Nazatin, si Governor Lilianay Baby Pineda, ang Sangguniang Panlalawigan, ang ating mga konsehal ng bayan ng Mabalacat, at mga iba pang mga stakeholders ay sinusuportan nito ang pagiging syudad ng bayan ng Mabalacat, dahil sila ay naniniwala kung ito ay magiging syudad, ay lalo magiging progresibo ang ating bayan. No? Marami po ang mga investors dito. At siyempre, mas marami po makikreate na trabaho para sa ating mga kababayan, no? And naturally, lalaki po ang ating internal revenue allotment. And siyempre, mas magiging efektibo tayo, mas magiging efficient tayo in the delivery of basic and social services and in the implementation of our plans and programs that would redound to the best interest and welfare of our people.
More What is your particularly total the population, less fortunate Mr. members of Mayor, our if I society. may We ask? have about 203,000 as of Mhm. 2003 census. Okay. No? So, 2003 probably right now, census. the population Right is now, a lot higher sa than aking that. projection, Yes. ay mas malaki. Siguro maaabot na tayo ng 250,000 Okay. people, no, dito sa bayan ng Mabalacat. And it's fast growing, no? One of the fastest growing areas in the province of Pampanga in Central Luzon. Yes, primarily because of the present development, economic enhancement ng community natin, particularly dito sa Clark Freeport at saka sa Clark International Airport. Dumarami po yung mga investors dito at syempre ay lalong nagiging progresibo. Ang medyo kailangan natin ayusin dito yung the social cost of development. Yes. For instance, dahil dumarami mga migrants, dumarami mga transients dito sa bayan ng Mabalacat, yung social cost of development yan dapat natin ayusin. For kamukha ng edukasyon, kamukha ng healthcare. But you now have a city college, right? Yes, we have You a have a high school, right? We have public high schools. 12 na po yung mga public high schools natin. Magiging 14 na itong mga ito. And Is your population a young population or is it to the older? well, Veering it's a naturally, alam mo paring Sunny, it's sa nakikita ko young eh. Young. Dahil yung mga ibang mga yung mga bagong dating dito ay kailan pa lang itong mga ito. Mga workers, 2000 no? pa lang, no? Because of the Clark Freeport and the Clark International Airport. Kaya yan po ang kaya masasabi ko it's a young population. So dapat natin Pero mostly working age na, di ba? working age na, no? At working age na itong mga ito dahil halos ang mga ito ay nagtatrabaho dito sa Clark Freeport. Right. Alam mo naman yan, Parisani, Yes. you work on CTC and meron kayong statistics diyan kung ilang porsyento ang mga taga-Mabalacat na nagtatrabaho diyan. Kayo sa naglalaban Freeport. ng Luzon ng Angeles. Kaming dalawa ng Angeles na Minsan naglalaban. nangunguna ka, minsan ma-overtake ka ng Angeles, balik-balingan lang. Well, no? okay lang ako, no? Dahil malaki naman ang populasyon ng Angeles as compared to Mabalacat. Anyway, Importante sumasabay tayo. okay. Si Consihal Jeng Yumo, no? Siya naman ang tatanungin natin ngayon. Sabi ng ating alkalde, Consihal, no? Ikaw ay ABC President, that the cityhood ng Mabalacat ay suportado ng mga barangay officials. Suportado Will you po. confirm this or Suportado po ang lahat ng barangay officials sa City Hall. lahat yan, ha? Lahat po. Meaning 27 from the barangay captains? From barangay captain to barangay kagawad. Mhm. Suportado po ang City Hall ng Mabalacat. So pati yung mga appointed workers nila, yung Oo, mga siyempre po. purok leaders, Mga group leaders natin, mga workers natin sa barangay, sumusuporta po sa City Hall ng Mabalacat. Gusto kitang tanungin, no, Consihal Jen. Itong pagiging lungsod ng Mabalacat, paano magiging epekto nito sa inyo as barangay officials? Actually po, malaki po ang tulong ng pagiging siyudad ng Mabalacat. Po. Dahil una po dyan, dadagdag po ang aming gira, yung internal revenue allotment namin sa barangay. Yung basic services din sa barangay, siyempre po lalo namin natutugunan ng mga pangangailangan natin mga kabarangay. Yun po yung malaking tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maralita sa ating mga barangay. And how long was this, yung paglalakad nito, Mr. Mayor? Gaano katagal? Paring Sunny, actually, since 1995. Oo. Almost 17 years. No? Saan kayo nagkulang dati? Sa requirements Nagkulang kami batas? sa income. Sa income. Oo. At that time. Pero ngayon nga nakumpleto na natin yung mga requirements dahil ang Sumobra pa ata, no? sumobra pa tayo. Ang rini-require ng batas, 100. no, 100 million average income for 2 consecutive years. At saka any of the two, Okay. population and land area. So yung amin naman 144 million average income for 2 consecutive years na binigyan na certification sa atin ng Bureau of Local Government Finance. Pero ang computation dito paring Sunny, may deflator factor ito eh. For instance, kung ang income mo lang, average income mo is 100 million, madi-deflate ito. Okay. No? Siguro mga 60 million lang yon, no? Because of the factor.
No? Kaya you should have an income of more than 100 million. Okay. Approximately 200 million para makuha mo yung average income of 100 million. Kaya Oh. mahirap eh. Oo. Mahirap kunin yan eh. Talagang No? binuno niyo yan. Nakatulong ba na maraming yung mga binabayad ng mga taga Clark Freeport? Yes, ba? yan ang actually yan ang nakatulong sa atin, no? Yung mga binabayad ng mga locators dito sa Clark, diretso sa bayan ng Mabalacat. Ang How many of So actually, ang income natin dito sa Clark, kahit nasa income lang natin sa Clark, pwede na tayo eh. Oo. Almost 200 million yan eh. Tsaka nagbabayad Year. talaga yung mga ano, no? Nagbabayad dito mga locators at yan ay sinusuma ng ating ang NACOA Yes. ang nagbibigay ng certification sa atin. And then yan ang sinasubmit natin sa Bureau of Local Government Finance. Mhm. Na meron din kopya yung Local Government Finance na certified by the by COA, no? At ito nga ang ating bayan ay kwalipikado na Mhm. na maging syudad. We have the income, we have the Yes. population. In fact, we even have the land area. Pinasa natin yung tatlong yon para Mhm. sa anin, no? And ang kagandahan ng pagiging syudad, dahil lalaki ang ating internal revenue allotment, Mhm. natural lamang na meron tayong budget na pwedeng gamitin sa ating mga social programs. Okay. For instance, sa Mabalacat Community College natin, no? Sa ngayon, we have about 1,800 students already. Mhm. At lumalaki pa ang populasyon nito. And how many years have you been doing this? Since 2008, Oo. no? 2008. So, at least ano na tayo, mag 4 years na tayo, Oo. paring Sani, no? In fact, sa matter of fact, meron na nag-graduate ng Yung mga first graduation. First graduation First nung 27 nung nakaraan graduation. Ay 27 na yung nag-graduate, no? Meron natapos sa education, sa information technology, and hotel and restaurant management. Ito ay mga maralitan natin mga kababayan. Before, Mhm. walang chance. kapag-pag-asa makapag-aral sa kolehiyo Mhm. dahil sa kahirapan sa buhay. And nung naitayo natin itong Mabalacat College, nagkaroon sila ng pag-asa dahil tayo pa rin sana naniniwala na ang edukasyon ay kailangan sa progreso ng Mhm. isang tao para sa kanyang magandang kinabukasan, lalo-lalo na ngayon sa development na Now nagyayari. you spend more for education. Yes, we spend more for education. In fact, 5% of our total budget, no, ay pumupunta sa budget ng Edukasyon. Mabalacat College. Mhm. Mabalacat College. Malaki yan, ha? Malaki Malaking yan. investment yan. Approximately 25 million ang pumupunta riyan. But are you in tune with the needs of the Clark Freeport? Of course, Sa inyong mga courses yan? yung IT, information technology, no? As a matter of fact, ang presidente ng Mabalacat College ay nakikipag-coordinate sila sa mga locators dito kung anong ang mga pangangailangan. So, this school year, meron na tayong mga BOC Tech courses. And one thing significant, paring Sani, pag naging syudad na tayo, this coming semester, ay malilibre na natin ang tuition fee. Free education, no? Tuition fee. Free tuition fee. Mabalacat College, free tuition fee. Libre yan, ha? Libre yang may bibigay na natin. So, mas marami pa po at tayo matutulungan sa ating mga Yung bang mga kababayan. kamag-anak natin, pwede mag-scholar dyan, ganyan. Alam mo naman marami ang kamag-anak sa meron Mabalacat. tayong Ganun. meron tayong ano diyan yung siyempre pag-aaralan yan paring Sani. Evaluate itong mga ano nila, dapat they have to qualify. Okay. They have to qualify. Hindi naman basta taga-Mabalacat. Hindi naman. Pero yung libreng tuition fee para sa mga Pag nag-qualify. para sa mga libre talaga Mabalacat yan. na, no? Yung hindi naman taga Mabalacat ay magbabayad din sila. Kaya lang konting-konti lang. Konting-konti lang. Konting-konti lang as compared Malayo to sa private, of course, tuition private fees. 30,000 Oo. per semester. Sa inyo ba, magkano? Dito sa atin 4,000 lang. Kumisan naabot tayo ng 5,000 plus miscellaneous, no? Mura yan, ha? Mura. Giveaway. Oo, kaya itong college na ito, no, Mabalacat College na ito ang isa sa mga major accomplishments ng ating administrasyon. At ito ay malaking bagay para sa programa natin, ang advocacy natin patungkol sa literacy. How about in terms of health? How will the city Well, of sa Mabalacat, health naman paring Sani, down to nagtayo tayo ng mga birthing stations and emergency clinics, no? Mhm. Kaya ganun din, pag nagsyudad tayo, libre na yan. Mhm. Libreng panganganak, yung mga emergency cases,
then we can give it to them for free. Para ito, hindi ka naman pupunta dyan kung may pera ka eh. Ang pumupunta lang dyan yung talagang nahihirapan sa buhay. Hindi na kaya, no? Kamukha ng mga victims ng Mount Pinatubo sa mga resettlement centers. Yung mga emergency hospitals natin, yan ang kinonvert natin into birthing stations. So we have 3 now at magiging 5 ito. No? This coming part ba to this ng year. yung adjustment na ginagawa nyo because of the development in Mabalacat? Yung mga problema, sabi mo, paghahanda sa mga problema. Yes, yan ang may positive, may negative yung yan. social cost, no? Yung of development, no? And yan talagang dapat natin nasa kasuhin. Otherwise, we will be congested. At magiging standstill tayo. Pero is Mabalacat We will not planned move on. enough to be able to be ready for the social cost that Well, are expected? sa ngayon, no, kasi the reason why na talagang tinarampaho natin ang pagiging syudad natin, so that we will be ready, whether we like it or not, with sa presence ng Clark Freeport at saka ng Clark International Airport, ay talagang saan pupunta itong mga ito, yung mga nagtatrabaho dyan. We are just a stone throw away from Clark. As a matter of fact, Clark Freeport and Clark International Airport, they are within the territorial jurisdiction of Mabalacat. Lagi mo na sinasabi yan. Oo nga po. Kaya dapat sana asikasuhin natin itong mga ito. Ang dami pong But are you working closely with the Freeport? Yes, to see well, we this have happening? a good working relationship with the Clark Freeport and Clark International Airport. As a matter of fact, we will always be at their beck and call. Sabi mo nga. In fact, you have your extension here, right? Yes, we have an extension office. City Hall extension in Clark. Not only that, paring Sani, yung security ng Clark, sa perimeter fence, no? At yan ang isa sa mga Sinasagot din naman ba yung natin. security? Kasi kung minsan Tumutulong tayo. Tumutulong tayo, no? At sa ngayon naman ay nabawasan na yung mga ang sharing scheme. Sharing scheme. yung nagkikipag-share kasi ang ating mga kababayan diyan sa Clark eh. Pero nabawasan na yan. Dapat naman talaga mag-share yung mga taga Mabalacat. Dahil sabi mo nga kanina, ikaw na nagsabi, majority of the workers in Clark are coming from Mabalacat. Baka hindi na sila kumuha ng mga nagtatrabaho sa Mabalacat pag hindi tumigil yan. Yes, tama ka, paring Sani. Kaya yan ang sinasabi ko sa ating mga kababayan. Sa isa pa sa mga mga programa natin, yung the maintenance of peace and order. No? Kung paano natin ma-maintain ang kaayusan at katahimikan. Dahil another social problem yan, yes. It goes with development. Yes, it goes with development, and we have to encourage investors to come in so that we can create more jobs. Kung walang kapayapaan sa lugar, sinong investor ang pupunta rito? Tama ka dyan. It's not. However, we always maintain a friendly investor policy. Okay, let me ask you, how big is Mabalacat? Well, the land area of The land Mabalacat area. is about 14,000 something hectares. So that's almost more than double the city of Angeles, no? I'm not so familiar about Angeles. 6,000 lang kasi yung Luzon More ng Angeles. than double. More than double. More than double sa Angeles. Ngayon, merong mga malalayong lugar niya, kagaya ng barangay ni yung Bicol, medyo malayo na ng konti yan. Pero apektado ba kayo sa development? Tumatama ba hanggang Bicol? Mawalad na po ang Bicol ngayon. Actually, meron na rin barangay high school ang Bicol. Kaya yung mga kabarangay natin doon, sigurado tayong hindi maiiwan sa development na dumarating sa bayan ng Mabalacat. Kasi alam mo, bata pa ako, nagpupunta na ako dyan dahil taga dyan mga kamag-anak ko. Yung mga last time ko nagpupunta dyan, hindi na amoy tayo ng kalabaw. No? Yun ang hinahanap ko dati, yung pagpasok mo talagang rural yung area, no? Pero ngayon, sementado na yung mga ano. Okay. That's coming from yung buong hanggang San Jose, Magalang to Yes. Bicol, Kamachiles to Bicol, sementado na lahat yan. So ready na rin kayo kung Ready sakali. na. Mga subdivision, yung mga industrial areas, pwede yung i-house dyan. Actually, meron ng dalawang subdivision ng Bicol ngayon. Oo. Meron na. Yung Amber Homes at saka yung St. Expeditus. Okay, mga kaibigan, magbe-break ko kami. Pagkatapos ng break, pursue ko po yung tungkol sa bagay na yan. Yung Mabalacat po, hindi milagrong magiging lunsod yan o naging lunsod. It took a lot of hard work, it took a lot of development, no? Hindi lang po industrialization, hindi lang po yung pagiging area po ng mga residences and subdivisions, but a lot more. And we will discuss this with the mayor and of course the ABC president, no, ng ating pong bayan or city of Mabalacat.